balitang kailangan mong malaman. Usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Narito na ang headlines ngayong gabi ng Martes, June 9, 2026. Bilang ng nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao pumalo na sa 38. Mga empleyado ng Senado naka-work from home setup kasunod ng ulat ng NBI na security threat. PBBM, nais na magkasundo muna ang mga senador bago magpatawag ng special session. Pre-trial conference impeachment case ni VP Sara itinakda na sa susunod na linggo. NBI handang isalang sa lie detector test ang 18 maleta boys. Dami ng mga walang trabaho sa bansa bumaba noong Abril. Dismissed police official na mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korean national na si Ji Ik-ju noong 2016 na aresto na. At sa TNT Global, Trump tiniyak na ligtas sa mga pilot ng bumagsak na US helicopter malapit sa Strait of Hormuz. Sa TNT Sports, Las Pilipinas tinalo ang Kyrgyzstan sa AVC Women's Cup. At sa TNT Showbiz, Sharon Cuneta ipinamana ang first luxury watch kay Casey. Yan ang ulo ng ating mga balita dito po sa Tomorrow's News Tonight. Kami po ang inyong makakasama. Ako po Kisses Habson. At sa ngalan pa rin po ni Lakay Ray Sibayan, ito po si Jeric Sasil. At sa detalye ng ating mga balita. TNT. Tomorrow's News Tonight. Umakyat na sa 38 ang bilang ng mga nasawi kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa huling ulat ng Office of Civil Defense, kaninang alas 3 ng hapon, nananatili sa 4 ang nawawala habang nasa 478 naman ang sugatan. Ayon pa sa OCD, napuruhan ng malakas na pagyanig ang General Santos City at ang buong lalawigan ng Sarangani. Sa inisyal naman na pagtaya ng ahensya, pumalo sa mahigit na 500 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura sa Davao Region at sa Soc Sargent. Hindi bababa sa 1,000 silid-aralan mula sa 267 publikong paaralan ang napinsala dahil sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Batay sa Incident Management Reporting System ng DepEd, pinakamarami rito ang mula sa Sultan Kudarat kung saan 115 paaralan ang apektado. Umabot ito sa 199 classroom ang napuruhan dahil sa lindol. 296 classroom naman ang nagtamo ng major damage habang 896 ang may minor damage. Sa kasalukuyan, higit 8,000 na klase ang suspendido pa rin habang nagpapatuloy ang assessment sa lawak ng pinsalang idinulot ng lindol sa mga paaralan sa Mindanao.
Samantala, nananatiling suspendido ang operasyon ng mga hukuman sa ilang bahagi ng Mindanao kasunod ng epekto ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Kabilang sa mga suspendidong operasyon ay ang lahat ng korte sa Sarangani Province, lahat ng korte sa Davao del Sur, lahat ng korte sa Panabo, Davao del Norte, 2nd and 3rd Municipal Trial Court sa Davao City, 6th and 5th Municipal City Trial Court sa Davao Occidental, gayon din sa Matis City. Pareho po yung Regional Trial Court at Municipal City Trial Court sa Davao Oriental. Gayon din ang lahat ng korte sa Davao de Oro at South Cotabato. Ayon sa Korte Suprema, layo ng suspensyon na bigyan daan ang gagawing inspeksyon sa Hall of Justice upang matiyak ang kaligtasan ng mga kawani ng ahensya at ang publiko. Isa sa ilalim sa psychological first aid ang mga estudyante sa Mindanao na apektado ng malakas na lindol sa Maasim, Sarangani kahapon. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni DepEd Assistant Secretary for Operations Jocelyn Andaya na hindi muna bibigyan ng worksheets ang mga bata. Titiyakin muna na sila'y ligtas at nasa maayos na kalagayan bago simulan ang kanilang pasukan. Samantala, tuloy-tuloy naman ang restoration effort ng Department of Energy upang maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhang lugar sa Mindanao. Ayon sa DOE, inaasahang babalik ang supply bukas sa Unit 1 habang sa Sabado naman ang balik serbisyo ng Unit 2. Bagamat naibalik na ang supply sa Sarangani Diesel Power Plant, hindi pa rin ito matustusan ang kinakailangang kuryente sa higit 1,000 bahay sa probinsya. Pagtitiyak ng ahensya, sisikapin nila na maibalik agad ang supply sa lalo't madaling panahon. Samantala, handang sumaklolo ang Amerika, Japan, Indonesia at iba pang military partners ng Pilipinas kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., nagpaabot na ng kahandang tumulong ang kanyang counterpart sa ating bansa. Pinag-aaralan na ng AFP at Office of Civil Defense kung saan kinakailangan ng tulong mula sa treaty allies at pangkaibigang nasyon. Napatunay aniya na hindi lamang sa gera maaaring mapakinabangan ang pakikipag-alyansa. So yung pong mga ginagawa natin ng mga joint operations with our allies and our partners, this is one concrete example kung saan po tayo talagang nagtutulong-tulong para sa ating mga kababayan. At sana po ay hindi na masyadong malawak yung destruction na nangyari. Samantala, wala namang napinsalang military installation dahil sa lindol at nagamit pa umano ang mga EDCA sites gaya ng Lumbia Airport sa Cagayan de Oro para sa pagresponde sa kalamidad. Muli namang binuksan ang General Santos Airport upang bigyan daan ng military aircraft, government and humanitarian flights na tutugon matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Department of Transportation at sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, hindi dapat na maantala ang anumang relief efforts at kailangan ng maagap na pagtugon sa mga naapektuhang kababayan. Samantala, tiniyak naman ng kalihim na magpapaabot din sila ng tulong sa lahat ng tauhan ng paliparan at sa kaap na apektado rin ng malakas na lindol. Idodonate na 12 senador ng New Majority ang kanilang isang buwang sahod para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Senator Ping Lacson, nagkasundo ang grupo na pag-isahin ang kanilang tig 300,000 pisong sweldo upang makalikom ng kabuuang 3.6 million pesos. Inimok naman ni Lacson ang mga miyembro ng minority bloc na sumama sa inisyatiba dahil pare-pareho naman umano silang mambabatas ng bansa. Gagamitin ang malilikom na pondo para sa pagbili ng mga pangunahing pangailangan ng mga naapektuhan tulad ng pagkain, malinis na tubig, gamot at mga temporary shelter.
Samantala, nanawagan si Senador Ping Lacson ng time out muna sa bangayan sa Senado para maituon ang atensyon at matulungan ang mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Lacson, dito muna ang focus na lahat ng pagtulong sa mga biktima ng sakuna, lalo't tumataas pa ang bilang ng mga nasawi ayon sa Office of Civil Defense. Umapila naman si Senador Bongo sa mga LGU at kaukulang ahensya ng pamahalaan na magkaroon ng agarang intervention para matulungan ang ating mga kababayan na naapektuhan ng sakuna. Handa rin si Senador Bongo at ang kanyang malasakit team na maghatid ng tulong sa abot ng kanilang makakaya sa mga biktima. Nakikipag-ugnayan na rin si Senador Kiko Pangilinan sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan at mga LGU kaugnay ng evacuation, relief at emergency operations. Nais din nila na magkaroon ng intervention para sa mga batang nakaranas ng trauma dahil sa kalamidad sa unang araw pa lamang ng kanilang pasukan. Inikahit ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang mga mananampalataya na ipanalangin at magpaabot ng suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Ginawa ni CBCP President Archbishop Gilbert Garcera ang panawagan para sa espesyal na pagdarasal at donasyon upang mapondohan ang relief and rehabilitation ng mga nilindol na lugar. Gate ng Arsobispo, sa panahon ng sakuna hindi maaaring magsawalang kibo at maging manhid sa pagdurusa ng kapwa. Kasabay nito, nagpaabot sila ng panalangin para sa paggaling ng mga nasaktan at naapektuhan ng naturang pagyanig. Pilipinas ang oras, alas 9:24 ng gabi. Ibinunyag naman ni Acting Senate President Win Gatchalian sa DZRH na may banta sa seguridad ng Senado. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Gatchalian na naghigpit ng seguridad sa Senate premises kasunod ng natanggap na intelligence report. Ito niya ay para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga senador at mahigit 2,000 kawani ng Senado. Meron kaming, di ko lang ma-disclose, no? Pero merong mga intelligence na ipinasa ho sa atin at sa mga senador na rin ang NBI na merong banta na pwedeng mangyari sa Senado at kailangan ho kami mag-adjust ng security efforts, no? Kailangan ho talagang maghigpit at mag-adjust pa ng mga security protocols, no? Dahil nga ayaw natin may mangyari ulit, no, sa ating mga empleyado at sa mga senador. Samantala, hindi naman sinagot ni Gatchalian ang tanong kung konektado ba ang banta sa Senado sa umugong na ulat na lulusubi ng Malacanang sa darating na June 12. At ang tiniyak po ng senador ay hindi binabaliwala ang anumang banta sa seguridad sa mataas na kapulungan at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Dahil kung may mga ganyan intelligence information, dapat ho seryosohin. Yes. No? At lahat ng banta ay dapat ho seryosohin. Kaya nag-a-adjust rin ho kami. At ang Sergeant at Arms rin po ay nagbibigay rin po ng, inaayos, no, yung security protocols sa loob. Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ipinagutos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na work from home muna ang trabaho simula bukas hanggang June 11. Kasunod dito ng natanggap na banta sa seguridad sa loob ng Senado. Ginawa ang desisyon upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang isinasagawa ang inspeksyon at security assessment ng National Bureau of Investigation o NBI. Saad pa ni Gatchalian, prioridad nila ang kaligtasan ng bawat isa na nagtatrabaho sa Senado. Samantala, sineseryoso ng Armed Forces of the Philippines ang ugong na banta ng seguridad kaugnay ng pagdiriwang sa Araw po ng Kalayaan sa June 12. Ayon sa AFP Chief of Staff sila si General Romeo Browner Jr., nakarating sa kanilang kaalaman ang ulat na may nakakasadong pag-atake sa Malacanang sa darating na Biyernes kasabay ng social media posts na naghihikayat ng mga pagkilo sa Independence Day. Una nang inilutang ng kolumnistang Simon Tulfo ang naturang balak na plano
ng isang pro-Duterte religious sect. Pero nilinaw naman ng PNP spokesperson, Police Colonel Alan Reyco, na sa panig ng Campo Crame, wala silang natatanggap na validated intelligence hinggil sa nasabing banta. Samantala, walang red carpet sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos na gaganapin sa July 27, 2026. Sa Interagency Coordination Meetings sa paghahanda sa ikalimang SONA ni Pangulong Marcos, sinabi ng House Secretary General Cheroy Garafil na ang simpleng pagdaos ng SONA ngayong taon ay bilang pakikisa sa maraming mga problema ng bansa. Ayon kay Garafil, sa kanilang ipamamahaging imbitasyon, nakaspecify na simple ang kasuotan, simpleng Pilipiniana sa mga kababaihan at simpleng barong Tagalog sa mga kalalakihan. Sabi ni Garafil, lahat ng kanilang physical preparations ay hindi rin magarbo pero naayon sa okasyon dahil isa itong major event sa ating bansa. The operative word for this year, I think, will be a simple SONA. In keeping with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that we've urging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress. So even some of the preparations that we've done are all geared towards keeping it simple but still dignified. Of course, this is a major event for the administration and for the Filipino people. So I hope everyone will also contribute to making this very simple but dignified for the President and for the whole. Tinig ni House Secretary General Cheloy Garafil. Ano kaya yung pagkakaintindi ng mga opisyal ng pamahalaan doon sa sinasabing simple? Alam mo bakit ko natatanong yan? Bakit? Kasi ilang taon na nagkakaroon tayo ng mga kalamidad, kung saan ay binabanggit nga ho, maging nung mga nakalipas na administrasyon, na magkaroon lamang ng simpleng kasuotan Oo, at laging magiging simple ang susunod na SONA. Usually ganyan eh. Pero kapag ka dumating na yung mismong araw ng SONA, Doon na makikita. makikita mo pa rin na yung magagarbong kasuotan na titingnan natin. Tingnan, abangan natin yan. Samantala, Pilipinas ang oras alas 9:29 at tabayanan ang Pangulo, nais daw po na magkasundo muna ang mga senador bago magpatawag nung pinaplanong special session. Pre-trial conference naman sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, itinakda na daw ho sa susunod na linggo. NBI handang isalang sa lie detector tests ang 18 maleta boys. Dami ng walang trabaho sa bansa bumaba naman noong buwan ng Abril. Antabayanan po ang mga balitang yan sa pagbabalik ng ating TNT Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras, alas 9:29. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Value. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. Tinesting. Sinuri.
siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagpapatuloy ang ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Kami pa rin po ang inyong kasama. Ako po, Kisses Hubson. At sa ngalan pa rin po nila kay Ray Sibayan, ito po si Jeric Sasil. At sa detalye pa rin ng ating mga balita, patuloy pa rin na pinag-uusapan ng tungkol sa pagkakaroon ng special session sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maunang magkasundo muna ang mga senadora. Katwiran po ng palasyo, kahit magpatawag ng special session ng Pangulo, ay baliwala rin kung magulo ang Senado. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Kahit humiling ang Pangulo ng special session, kahit sa kanya manggaling ang special session, kung wala pong mangyayari dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado,
mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taumbayan, hindi ang sariling interes o ambisyon. Kaugnay pa rin ang balitang yan, Kisses. Malinaw ang naging halalan sa sesyon sa Senado noong June 3 na isa lamang ang acting leader ng mataas na kapulungan. Ito ang naging sagot ni Acting Senate President Win Gatchalian sa posibleng power sharing sa pagitan ng dalawang block sa Senado. Sa panayam sa programang 2x2, iginiit ni Gatchalian na hindi posible ang power sharing dahil iisa lamang ang inihalal na Acting Senate President. Doon sa June 3 session, klaro kung sino ang hinalal na Senate President pro tempore at klaro rin kung sino ang dinesignate at acting Senate President. No? So klaro naman doon kung sino po ang mga dinesignate at hinalal. At tayo po yun, isa lang. No? So kaya hindi ho posible yung power sharing dahil isang tao lang po ang hinalal. Samantala, alam na ng Armed Forces of the Philippines sa mga nagaganap sa bansa, kabilang na ang issue sa liderato ng Senado. Pero giit ni AFP Chief General Romeo Browner Jr., hindi mandato ng militar ang makialam sa politika. Ito po ang tugon ni Browner sa tanong ni Congressman Pulong Duterte kung nakikita ba ng AFP ang nangyayari ngayon sa pamahalaan. Paliwanag naman ng general, sa mga reporters sa Camp Aguinaldo, gumagana ang institusyon at proseso tulad ng anti-corruption hearing at patunay din ng leadership change sa Senado na buhay ang demokrasya sa ating bansa. Of course, nakikita namin yung nangyari sa ating bansa. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. That is not our mandate. And sa nakikita naman po natin, maandar naman po yung democratic processes. No? Nagkakaroon ng mga hearing. In fact, sabi nga ng mga tao, yung nangyari sa Senado na nagpalit ng liderato. Nanonood rin lang kami, but then somebody said that is democracy working for us. Si AFP Chief General Romeo Browner Jr. Kumpiyansa naman si AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa mga mekanismong nakalatag upang maipagpatuloy ang function ng mga general na naipit ang appointment dahil sa gulo sa Senado. Ito'y kahit para kay Defense Secretary Gibo Teodoro ay malaki ang latay sa nurturing units na nakatutok pa man din sa territorial defense. Pangako naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na hahanapan nila ito ng paraan para maitalaga ang mga general sa isang special session. Yan kasi para sa akin, ano yan kumbaga pinaghirapan nila yan at inialay nila yung buhay nila sa ating bansa. So kailangan ho talagang mabigay yung karapat-dapat para sa kanila. Samantala, friendly talk at walang kinalaman sa politika ang pag-uusap ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Senator Alan Peter Cayetano sa isang pagtitipon ng grupo ng mga negosyante noong Lunes ng gabi. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, simpleng pag-uusap lamang ang namagitan sa unang ginang at sa senador na kapwa imbitado sa naturang aktibidad. Anya, hindi niya katabi si First Lady pero batay kay Castro, nagkumustahan lang ang dalawa. Naispata ng unang ginang kagabi sa nakausap si Cayetano sa isang dinner na ang host ay ang Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa Pasay City. Una-una, hindi po natin katabi si First Lady, hindi po natin alam kung ano kanilang panag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just friendly talks na kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika.
Si Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, tanggap muna tayo ng report sa ating DZRH reporters. Pamunuan ng TIEZA umaasang hindi naapektuhan ng lindol ang mga tourism infrastructure projects sa Mindanao. Ang detalye sa report ni RH28 Raymond Datpaas. Umaasa ang pamunuan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA na ligtas sa epekto ng lindol ang mga tourism infrastructure at mga tourist rest area o TRA sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ito'y kasunod ng nangyaring 7.8 magnitude na lindol na ang sentro ay sa lalawigan ng Sarangani. Ayon kay TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid, mahalagang tuloy ang operasyon ng mga proyektong magbibigay ng kabuhayan at oportunidad sa mga lokal na komunidad. Kasabay nito ay nagpaabot ng panalangin at panawagan ng pag-iingat si Lapid sa lahat ng residente, lalo na sa mga taga-Southern Mindanao. Mahalagang manatiling alerto ang publiko sa mga aftershocks at sundin ang mga abiso ng mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies upang maiwasan ang karagdagang pinsala. May naitala ng 37 nasawi habang mahigit 100 katao naman ang nasugatan bunsod ng tinaguriang The Big One na lindol sa Southern Mindanao. Patuloy ang search and rescue operations at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong komunidad. Ito si RH28, Raymond Datpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Universal feeding para wakasan ang gutom at taasan ang antas ng edukasyon ng mga mag-aaral isinusulong naman daw sa Kamara. Alamin natin yan kay RH12, Milky Regunan. Isinusulong ang National Nutrition Program para matiyak na bawat mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa ay may akses sa sapat at ligtas na pagkain. Nakapaloob ito sa House Bill 5681 ni Representative Patrick Michael Vargas ng 5th District ng Quezon City kung saan amyanda ng Republic Act 11031 o masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Ay kay Vargas sa bill magpapatupad ng universal feeding para sa lahat ng mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 anuman ang kanilang nutritional status. Sabi ni Vargas, kapag gutom at hindi wasto ang nutrisyon ng estudyante, hihina ang kanilang pag-absorb ng mga tinuturo sa eskwelahan at mapag-iiwanan sila sa klase. Anya ang pagbubukas ng school year 2026-2027 ay napapanahong paalala para tugunan ang problema ng malnutrisyon. Sa datos, 12% ng mga mag-aaral na Pilipino ang pumapasok ng gutom araw-araw o kada ikalawang araw dahil sa kawalan ng pagkain sa kanilang bahay. Ito ay nagpapatunay sa matinding koneksyon ng gutom at mas mababang marka sa paaralan. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Milky. Samantala, ang tabayanan, ano nga kaya? Magkakaroon nga kaya ng lie detector test ang NBI para sa 18 maleta boys? At pupunta pa ba sa imbitasyon ng NBI ang tinaguriang mga bagmen ni Zaldico? Ang tabayanan din, dami daw po ng trabaho o walang trabaho sa ating bansa bumaba noong Abril. Ito yung dekadang nagtatago na police official na mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korea National na si Ji Ik-ju naaresto na. Ang tabayanan din ng TNT Global News, TNT Sports at TNT Showbiz sa pagbabalik ng TNT Tomorrow's News Tonight. Oras natin, alas 9:45.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina TNT, Tomorrow's News Tonight. Muling nagbabalik ang ating balitaan sa TNT Tomorrow's News Tonight. Pinag-iisipan pa ni dating Congressman Mike Defensor kung sisipot pa sa pasabina ng National Bureau of Investigation bukas. Tinawag niya na double hearsay ang impormasyon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na sinuhulan umano niya ng tig 5 milyong piso ang 18 maleta boys. Tanong ni Defensor, pwede bang maging kaso ang kwento-kwento lamang? Wala naman anya ang problema na magpunta siya sa NBI pero nakatatawa lamang ang alegasyon ng ugat ng pagpapatawag sa kanya ni Matibag. Dagdag pa ni Defensor, masyadong mahal ang gasolina para puntahan ang subpina. Wala ano yun eh, nakita ko double hearsay naman yun. Ikinuwento dun sa ikinuwento, tapos siya na yung nagkwento. Ano ba yun? Mga kailangan sumagot, mismong yung mga Marines na yung sumagot sa binabanggit nila, di ba? Parang ikaw, nagkwento ko sa kanya. Ikaw naman nga, sinabi mo biglang, nagkwento ko sa kanya, tapos may kinwentuhan ka. Yun na yung kaso. Ano ba yun? Kaya wala akong problema doon. Natatawa lang ako sa kaso. Pinuin mo, sayang ang gasolina, mahal-mahal. Pupunta ka sa kwento-kwentuhan. Ano ba yun? Ba't nila ginagamit yung mga resources ng NBI? Gumagamit pa sila ng abogado. Gagawa ka pa ng affidavit. Dapat ito yung bantayan nila. Yung kwento ng mga marino. Naglabas naman ng pahayag si Attorney Ferdinand Topacio at sinabing sila na lamang ng anak niya na si Attorney Jose Arturo III ang haharap sa NBI para kay Defensor. Samantala, kaugnay ng balitang yan, handang isalang ng National Bureau of Investigation sa lie detector test ang 18 maleta boys. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay kung papayag ang mga bagmen ni Zaldico sa eksaminasyon. Aniya, mailan sa mga ito ang pumayag pero ang iba ay kailangan pang sumangguni kay Attorney Levito Baligod. Una nang sinabi ni Matibag na may posibilidad na coordinated ang mga testimonya ng maleta boys dahil pabago-bago ang mga ito. Bukod dito, kulang din ang kanilang pahayag ng mga ebidensya tulad ng CCTV footages at bank statement. Pilipinas ang oras, 11 minuto bago mag alas 10. Dakuan muna natin, balita muna tayo dyan sa Taguig. Handang magpadala daw po ng rescue and health personnel ang lungsod ng Taguig at ang LGU Taguig sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ibalita mo yan, RH27 Noche Cacas. Ises at Jeric, handa na ang lungsod ng Taguig na suportahan ang mga pagsisikap ng pamansang pamahalaan sa pagtugon kasunod ng lindol na may lakas na 7.8 na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao. Naglagay na ng mga tauhan ang Search and Rescue at Search and Rescue K9 units ang Taguig City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa posibleng pag-deploy sa sakaling kailanganin ang mga karagdagang augmentation teams sa mga apektadong lugar. Handa rin ang lungsod na pakilusin ang mga tauhan mula sa City Health Office at City Social Welfare and Development Office upang tumulong sa mga operasyon ng humanitarian. Maaaring kabilang sa suporta ang psychosocial first aid, mga intervention sa tubig, sanitation at pagsubaybay sa sakit at iba pa.
ipinapaabot ng lungsod ng Taguig ang mga panalangin at pakikiramay sa pamilya at komunidad na naapektuhan ng sakuna. Aris 27, Lusikang as DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DOTR Secretary Lopez, pinamamadali ang pagsasaayos ng passenger terminal building sa General Santos Airport. Ang detalye sa report ni RH23 Edwin Duque. Inanunsyo ng Stasyon na Secretary Bobby Lopez na bukas na sa Military Humanitarian Government at certified ang General Santos Airport upang maabot ang probinsya mula ng pagkapamahalaan at sa mga sektor matapos itong tamaan na ng 7.8 na lito lang sa hapon. Pinamadali na rin ni Secretary Lopez ang pagkaayos ng passenger terminal ng General Santos Airport upang maibalik sa loob ng isang linggo ang commercial operation ng paliparan para magamit na ito ng mga pasahero. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking mabuti ang structural executive o executive ng mga transportahan sa lugar para sa kaligtasan na rin ng mga pasahero at empleyado. Sa kanyang pag-inspeksyon ng paliparan kanina, natatand din ni Secretary Lopez ang mga sira-sira at tawasak na kitani, mga crack sa pader at paliparan at pasag na rin sa salamin sa control tower dahil nga doon sa lakas ng pistola. Arizona, Pedro, kinagulat sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Suspect naman sa karnaping, naaresto daw po sa lalawigan ng Bulacan. Ibalita mo yan, Federico Manalili. Kisses sa Jeric, ito nga mabilis na aresto ng mga otoridad ng Norsagaray ang isang suspect na tumakay na isang motorsiklo sa ginawang follow-up operation. Ito sa area ng Barangay Partidan, Norsagaray, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ismael Gauna, Acting Chief of Police ng Municipal Police ng Norsagaray, ang arestadong suspect na si alias Ray, ito'y 33 anyos, residente ng Sitio Pugpog na banggit na barangay. Batay sa ulat, isang biktima na natangay ng motor ang nagtungo sa kanilang himpilan upang ito'y mag-report sa kanyang motorsiklo na ito'y tinangay nga habang ito'y kanyang pinarada sa tapat mismo ng kanyang tahanan na isang Honda Click 125 kulay abo sa hindi sinasadya kanyang naiwan sa yung nakasaksak na susi sa may ignition. At sa kanyang ilang saglit sa kanyang pagbalik ay nakita niya mismo yung suspect na nakasakay sa motor at pinandar at mabilis na humarurot. Sa ginawang follow-up operation nga at pursuit operation ng otoridad nagresulta ng pagka-aresto nga ng suspect at lumalabas din sa investigasyon na kumpiskahan pa atong suspect na hininalang sabon na may 6 na sachet at may bigat na 3 gramo at may street value na hindi bababa sa 20,400 pesos. Sa ngayon nakapit na sa custodial facility ng Norsagaray Police Station ang arestadong suspect habang itinaharap sa kasong RA 9165 at Anti-Carnapping Act. Federico Manalili para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, itinakda sa June 18 ang gaganaping pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa abisong ipinalabas ng Senate Impeachment Court, pinapadalo ang Vice Presidente at ang House Prosecution Panel ng personal o kaya ay sa pamamagitan ng kanilang mga legal counsel. Inatasan din ang magkabilang panig na maghain ng kanilang pre-trial brief o sa bagos June 15. Gagawin ang closed-door conference upang plantsahin ang mga ebidensya, ilatag ang listahan ng mga testigo at itakda ang mismong schedule ng mga susunod na pagdinig. Nabawasan ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong Abril sa kabila ng epekto ng nakalipas na oil price increase sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang jobless rate noong Abril ay naitala sa 4.7% o mas mababa kumpara sa 5% noong Marso. Ito po'y katumbas ng 2.41 milyong Pinoy na tambay o walang trabaho.
Matapos ang isang dekada, naaresto na ng Philippine National Police ang mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korean nationals na si Ji Ik-ju sa loob ng Campo Crame noong 2016. Inanunsyo ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pagkakahuli kay dismissed Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao sa Pasong Tamo, Quezon City kaninang pasado alas 5 ng umaga. Ayon kay Remulla, natiktikan si Dumlao nang ikasa ang kanyang anak sa babae noong nakaraang linggo. Pero mapupunta umano ang 1 million reward sa isang di na pinangalanang tipster na tumimbre ng eksaktong lokasyon ni Dumlao sa Magdamag. TNT Top News Trending Worldwide. Sa TNT Global News, Trump tiniyak naman na ligtas ang mga pilot ng bumagsak na US helicopter malapit sa Strait of Hormuz. Ibalita mo yan, Jackie Resio. Tiniyak ni US President Donald Trump na ligtas ang 2 piloto ng bumagsak na US Army Apache attack helicopter malapit sa Strait of Hormuz kamakailan. Sa isang ambush interview sa John F. Kennedy International Airport sa New York, sinabi ni Trump na walang nasugatan sa insidente at maayos ang kalagayan ng mga piloto. Hindi pa man malinaw kung ano ang naging sanhi ng naturang crash incident, ngunit kinumpirma din ng Iranian state media ang naturang ulat. Ayon kay Trump, maglalabas ng report ang American government tungkol dito bukas, pero patuloy na tiniyak na walang nasawi o nasugatan sa insidente. Ang mga naturang helicopter ay isang asset ng American military para maharang ang Iranian crude oil shipments at tankers bilang panabla sa patuloy na pagharang naman ng Iran sa daanan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Simula noong Pebrero 28, patuloy na apektado ang global economy sa labanan ng Israel, Amerika at Iran sa gitnang silangan kung saan nagpamahal sa presyo ng mga basic commodities, pagkain at langis sa buong mundo. Marami na ring nabuong kasunduan para sa tigil putukan sa pagitan ng mga naturang bansa, pero wala pa ring pinal na bersyon nito na magpapatapos sa gera makalipas ang halos 4 na buwan. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. At sa TNT Sports, Alas Pilipinas tinalo ang Kyrgyzstan sa AVC Women's Cup. Ang detalye sa report ni Kyle Bulyas. Nakabawi na ang Alas Pilipinas Women mula sa kanilang pagkatalo sa kamay ng Australia sa Pool A ng 2026 AVC Women's Cup. Ito'y matapos nilang masweep ang bansang Kyrgyzstan sa scores na 25-9, 25-11 at 25-17. Mabilis lumaki ang lamang ng Alas Women sa unang set ng laro na natapos agad sa loob lamang ng 17 minuto. Nanguna sa larong ito ang middle blocker na si Thea Gagate sa kanyang 11 points at sinundan naman ito ni Jovelyn Gonzaga with 10 points. Ito na ang ikalawang panalo ng Alas Women at sunod naman nilang makakatapat ang undefeated sa Pool A na South Korea. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Luxury watch sa kanyang anak na si Casey. Balita mo yan, Don Carlos. Ipinamana na ni megastar Sharon Cuneta ang kanyang unang luxury watch sa muli nilang pagkikita ng anak na si Casey Concepcion. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng megastar na 40 years old na ang Golden Steel Cartier watch na ginamit pa sa pelikula nila noon ni Gabby na Sa Hirap at Ginhawa noong 1984. Ipinakita rin ni Sharon ang ilang picture kung saan suot-suot niya pa ang mamahaling relo. Sentimental sa megastar ang relo dahil ito na rin ang mga araw kung saan ipinagbubuntis niya si Casey sa dating asawa na si Gabby Concepcion. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos, sa lahat po ng ating bumubuo ng TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating technical side kay Jeric at sa RH-TV, sa Malanday Transmitter, yung ating mga kasamahan doon. At sa DZRH News Center, bago ako magtapos, nais ko lang muna na batiin happy birthday sa aking ex-boyfriend, si Jeffrey Hobson. Nagliriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday! At ito po ang TNT Tomorrow's News Tonight. Ako po, Kisas Hobson. At sa ngalan pa rin po nila kay Ray Sibayan, ito po si Jeric Sasil. Susunod na ang Showbiz Talk Ganun, kasama si Tita Gorgie at Tita Morley. Pilipinas ang oras, 10:00 na ng gabi.